naging insurgency-free ang Davao City. So, di ba, for a highly urbanized city with more or less 2 million constituents, tapos naging insurgency-free, di ba, it's the political will na hinahanap ng mga tao. Yes. Tapos, isa pa dyan, ngayon, kung makikita nyo naman, it's not fake news. I-search nyo yan, debt-free ang Davao City. Yes. Di ba? Totoo yan, totoo. Walang utang. So for a big city, tulad ng sinabi ko kanina, with millions of people na nakatira doon, debt-free, wala kayong utang. Meaning, the leadership is there. The political will is there. Yes. Yan yung hinahanap ng mga tao because the Dutertes deliver. Yes. Yeah. Totoo po yun. It's rooted in your experiences. Yes. Doon ang gagaling Kaya yung kahit support. ginajudge ako ng mga tao na outside Manila, say for example, lalo-lalo na sa Metro Manila, outside Davao, or yung lalo na yung sa Metro Manila or sa NCR, sabi ko, hindi, it's a lived experience eh. Ito yung na-witness namin. So you cannot invalidate these experiences just because iba yung experiences nyo dito sa Metro Manila. Yun. Tulad nga po ng sinabi nyo kanina, kilala kayo bilang isang vocal supporter ng mga Dutertes, ano? Ano po ba ang nakita nyo sa kanila kung bakit ganun na lang ka-strong yung support nyo sa Okay. pamilya ng Duterte? Okay. Tulad ng sinasabi ko kanina, attorney, I was born and raised in a small yet multiculturally diverse community in Bukidnon. And marami talaga doon Attorney Topacio, drug addicts, NPAs, etc. And when former President Rodrigo Roa Duterte formed or established the Executive Order 70, the establishment of the Anti-FL-CAC, doon ratsada lahat, attorney. Pati yung mga lugar na kung saan hindi namin pinupuntahan yung mga tourist spots na parang parang danger zone kasi doon nangyayari ang mga kidnapping ng mga NPAs, ganyan, nalinis. So sabi ko, I have to really support this person. Kasi yung vision niya sa mga tao is not only for himself. Because when a community is safe, attorney, investment comes in. And when investment comes in, it will generate jobs. Yan yung nangyari sa Davao. Because yung kay VP Sara, sa aspect naman sa leadership ni VP Sara, yung Davao City kasi, pag tingnan nyo yung maps, parang it's the only highly industrialized city in Mindanao na parang napapalibutan ng mga bulubundukin ng iba't ibang provinces. So kung nakikita nyo, doon talaga kumukuha sila yung mga manufacturing, yung mga products, doon talaga lahat nanggagaling mostly sa Davao. So ang nangyari, naging target siya ng mga terrorist attacks, mga NPAs, yung mga mga extremists, yung bombing sa Rojas, sa Davao City. Yun. So nakita namin, nilaunch ni VP Sara yung Peace 911. And yung Peace 911, hindi lang yung attorney, hindi lang yun parang, sige, aalisin natin lahat ng mga NPAs, yung mga ganito. Kundi, it's more of a parade or a caravan of livelihoods. Yung mga lugar na kung saan hindi napupuntahan ng local government unit, yan yung tinarget. So may mga covered courts na sila, may mga may mga livelihood, literacy, and numeracy, education. Yan yung ginawa ni VP Sara. So ngayon, naging insurgency-free ang Davao City. So, di ba, for a highly urbanized city with more or less 2 million constituents, tapos naging insurgency-free, di ba, it's the political will na hinahanap ng mga tao. Yes. Tapos, isa pa dyan, ngayon, kung makikita nyo naman, it's not fake news. I-search nyo yan, debt-free ang Davao City. Yes. Di ba? Totoo yan, totoo. Walang utang. So for a big city, tulad ng sinabi ko kanina, with millions of people na nakatira doon, debt-free, wala kayong utang. Meaning, the leadership is there. The political will is there. Yes. Yan yung hinahanap ng mga tao because the Dutertes deliver. Yes. Yeah. Totoo po yun. It's rooted in your experiences. Yes. Doon ang gagaling Kaya yung kahit support. ginajudge ako ng mga tao na outside Manila, say for example, lalo-lalo na sa Metro Manila, outside Davao, or yung lalo na yung sa Metro Manila or sa NCR, sabi ko,
hindi, it's a lived experience eh. Ito yung na-witness namin. So you cannot invalidate these experiences just because iba yung experiences niyo dito sa Metro Manila. Yun. Tama po Oo. yun. Well, nandiyan na rin, speaking of fake news na rin, and news, social media, let's jump to mainstream media. Kasi ang daming nagma-migrate na ngayon to social media. Parang nawawala na ang tiwala nila sa yung tinatawag na mainstream. Yeah. Except for a few examples, katulad ng SMNI. Yeah. Talagang yung alternate news na hindi kine-carry nandito. Para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema ng mainstream media kaya nawawalan ng tiwala, and how would you solve it? Okay. This is only my assessment, attorney. Kasi binabasa ko lahat bakit ang mga tao wala ng trust sa mainstream media. It's more of the biased ownership issue. Kasi di ba, kung nakikita natin ngayon, ang mga mainstream media dito sa Pilipinas mostly ay owned and managed by political figures or yung mga mayayaman na mga families. Mga oligarchs. Ganyan. So kung nakikita naman nyo naman, of course, they will not report news that would attack their allies. Kaya nga Natural, nakikita nila, ang bias ng mainstream media na yan, yung ganito, ang bias talaga. So, yung sa media ownership, that's one of the reasons bakit nawawala yung trust ng mga Filipino people when it comes to reporting or when it comes to news, mga ganyan. Pangalawa, attorney, is yung angle of news. See, for example, yung sa impeachment trial ni VP Sara, nakikita ng taong bayan nakikita natin paano maglapag ng mga arguments ang defense or paano maglapag ng arguments ang prosecution. Pero pagdating sa balita, para bang naiba na? Para bang, as if naman hindi kami nanood kanina. Di ba? So yan yung yung sa framing and pag-angle ng news, I think that's also a big contributor why the Filipino people have actually lost trust sa social sa mainstream media. True. Tama po yan. Sir Tio, sa lahat po ng pinagdaanan yung controversial, ano pong isang pinakamalaking misconception na gusto niyo pong itama? Misconception? Misconception, okay. Si Casey? Casey. Si misconception. Hindi. Kasi di ba yung nakikita ng mga tao online, I am very strong, straightforward. Well, straightforward naman talaga ako, straight, ganyan, or maldito. Hindi ako ganyan. I am very friendly. Totoo yun. To be honest, attorney, yung sa circle of friends ko, ako yung parang easy to get along with. Ako yung pinakamabilis makahanap ng friends. Ako yung pinakamabilis maka-establish ng rapport with other people. Even if hindi ko pa siya kilala or kakamit ko lang. Ganyan. So yan yung misconception na I'd like to correct. Kasi nga, hindi ako I love cracking jokes. Alam niyo naman, Yeah, I know. Life of the party, IKR. life of the party ako parang ganyan. So, yan yung misconception, Ina, na need natin i-correct. Kasi, di ba, life is short. Dapat happy lang tayo, dapat huwag nating seryosohin yung mga bagay na wala namang mga value, di ba? Yes. Sabi nga nila, life is short and so are we, attorney. Ayun lang nga. Yun. Anyway, speaking of yung misconception, you are one of the pioneers ng yung blogging or vlogging or whatever, and naging saksi ka personally sa pag-angat ng social media. Ngayon, as a leading social media personality, how do you see social media 5 years from now? Baka sabihin na naman nila ako na China propagandist. Hindi. Ang sa China kasi, Go ahead, huwag mo sila intindihin. may application sila na WeChat. Pag makikita mo yung WeChat or kung ginagamit nyo yung WeChat, nandoon na yung communication lang para siyang messaging app, pero para ding may TikTok, pwede din maka-order, pwede mo din i-incorporate lahat ng bank accounts mo. You can use it for payment, etc. So sa nakikita ko ngayon, yung nagtra-transition ang social media Before kasi more on more on leisure, 'di ba? Magpo-post ka ng photos mo, yung mga travels mo, etc. Ngayon, maraming mga business owners na yan yung parang naging outlet nila to spread the message about their business. Maraming nagla-live selling, maraming yung mga news nga, 'di ba? Yung mga mainstream media, na sila parang lumilipat sila sa social media kasi naman, 'di ba, yung viewership, yung readership
pag after mo mag-work, di ba, nagso-social media ka. Huwag mo sabihin, dalhin mo yung TV mo para manood ka ng balita. So, manood ka na lang ng balita sa social media. So, ngayon, I think, kung 5 years from now, yung social media, ito na talaga yung pinaka-powerful tool, hindi lamang when it comes to political discourse, but to everything, like business, ano pa ba? Leisure. Commerce, leisure, Leisure, di ba? lahat. May mga games na maraming ang influencers, di ba? Nagpo-promote ng sugal sugal, through oo social nga. media. LIOH. So parang yun na yung parang imbakan ng lahat ng mga bagay dito sa dito sa mundo. Parang nandun na lahat sa social media. Yeah. Yes. Sir Tio, very vocal din kayo when it comes to mga celebrities, no, na nagpo-promote ng sugal. Ano pong masasabi niyo dito? Anong message niyo kila Ivana Alawi? Nag-mention ka talaga ng name. Kila Andrea Nadine Brillantes. Lustre, Bea Alonso. Nadine or Lustre. celebrities in general. Manny Pacquiao. Unang-una, wala akong pakialam kung yan yung livelihood nila. Like for example, 'di ba, pag whenever you promote something, may may bigay, 'di ba, na okay, I'm gonna give you this talent fee. Endorsement just fee, promote oh. may ganyan. May fee yan. It comes with a fee. It comes with a price. Wala akong pakialam kung yan yung livelihood nila. Pero makikialam ako kung gaano sila ka-hypocrite preaching about good governance when in fact sila mismo ang nagpro-promote ng sugal, which is not part and parcel of good governance. Di ba? Kung Agree, nakikita niyo naman, 120%. Ivana Alawi, Nadine Lustre, di ba? Sobra, di ba? Pinopromote namin good governance. How can you promote good governance when you're promoting gamble? Kung pinopromote mo Addictive yun sugal. eh. Addictive Addictive. yun. Tapos alam mo yung mga there was one time, kasi di ba, sa edad ko ngayon, I just turned 30, pero nagpa-party Ganun pa ba? rin. Yes. You look so young, ha? Kala ko mga mid-20s ka lang. Walang biro. I No just joke, no I just joke. turned 30 last July 28. And then, yung mga friends ko, pumunta kami ng Yes Please, YP, dyan sa BGC. Nag-party kami. And alam mo yun, na while nagpa-party kami, may nag-i-scatter. Talaga. So, addiction, yan yung tinutukoy ko na, di ba, you are supposed to go there to party, to have Yes. fun, Yes, di ba, exactly. to have, to enjoy, etc. Ganyan. Pero ang pinunta mo doon, nasa table ka, drinking with your friends, pero nag-i-scatter ka. Ano yun, scatter? para siyang sugal. Online. O, Hindi ko alam online sugal siya. So yan yung sinasabi ko na, people get addicted to sugal. And then, di ba, kung good governance yung promote mo, then huwag kang mag-promote ng sugal. Ang dami ko nang nakitang nasirang buhay dyan, ha? Yes. Sa online lang. Daan libo ng ubos. At dyan Anyway. din nag-uumpisa yung mga krimen, syempre lubog sa utang, so kailangan nilang pumatay or Correct. magnakaw. Yes, oo. Hindi talaga maganda. Correct. Anyway, speaking of sugal, pero walang connection yung next question ko. Ano ba yan? Ito, ano tayo? Hypothetical question if you don't mind. Kasi, at tinanong ko na rin sa iyo, ano yung future ng social media? Kung may access ka sa time machine, anong pipiliin mo? To go forward in time or go back in time? Oh, I see. Wow, parang pageant to Parang Yeah. medyo light naman. Yeah. Oo. I think I'm gonna pick yung to go forward in time because parang alam mo yung yung buhay kasi natin, it's a journey. So kung alam mo kung ano yung future mo, kasi nga because of that time machine, 'di ba, makikita mo kung ano yung gusto mong iiwasan, ano yung dapat mong gawin in order for you to achieve this and that. Yes. Parang ganyan. So ang sinasabi ko dito is, lahat kasi ng mga nangyayari in the past, it gave us lessons. Yan. Tapos yung lessons na yun, yan yung ginagamit natin para ma-better yung future, di ba? So if may time machine, tapos yan yung option na binigay sa'yo, edi doon ka na lang sa advance. At least makikita mo yung pagbalikan mo siya, alam mo na yung kailangan mong gagawin. Di ba? Say for example, attorney, kung alam pala natin na ganito ka talamak ang corruption under Bongbong Marcos administration, edi dapat sana hindi na natin sila binote. Di ba? Dapat hindi na natin sila pinabalik sa kanilang pwesto. Kasi nga, Correct. yun nga, Nabudol tayo. But it happened in the past. Yung pagkabudol natin, kino-correct na natin ngayon. Di ba? Pero if there is a time machine, tapos yung sa advance na mga events yung binigay sa atin na, okay, ganito pala ang situation ng Philippines pag si Bongbong Marcos ang mamumuno. During 2022 elections, dapat sana hindi na natin siya pre-note, hindi na natin siya binote, di ba? So, yan yun. Yan yung, it's just an example. Yes. I'm not taking this against anyone. Yes.
Yes. Sayang, walang time machine, ano? Kaya nga eh. Sayang Speaking walang of time machine. Yeah.